At sisimulan na nga natin yung ating pagprint gamit itong mga media na ipinakita ko sa inyo or mga papel na pwede natin gamitin dito sa ating printer Epson 5290. Uunahin natin itong bond paper 80 GSM hard copy na brand, short siya, at ito yung kanyang print speed kapag colored printing. Dito sa video na to, no, madidistinguish nga natin kung gaano kabilis mag-print etong Epson 5290. Hindi natin kinakat or hindi natin ini-edit yung speed niya. Makikita natin yung print speed niya ng standard printing. Inuulit ko, standard printing to ng black and white and then colored. At eto na yung next natin na video. Eto naman yung piniprint ko ay calendar. At ang gamit ko nga pala sa printing ng calendar ay Paper One na brand ng bond paper. 100 GSM siya. Sa mga gusto nga pala mag-avail ng template na itong calendar for 2025, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page. Ganyan ko lang siya piniprint. At makikita nyo yung kanyang speed. At kapag nga pala nagpalit kayo ng media from long to short to A4, binabago nga pala muna yung settings bago magtuloy ng printing. At makikita nyo, no, standard printing lang to, pero medyo may pagkabilis siya. Pero hindi naman siya ganun kabilisan dahil kapag ka colored printing, base dun sa specs ni Epson sa kanilang website, ay parang 5 IPM or 5 image per minute. And then kapag black and white naman na printing, standard printing, 10 image per minute. And then sa nakita ko doon, parang estimated din nila, parang 10 bond paper or 10 papel yung kaya niyang maiprint na black and white sa 1 minuto. Hindi ko masyado sure yon kasi parang estimated lang yon, iba pa rin talaga yung actual. Na eto nga mismo ay pinapakita ko sa inyo yung actual. At etong video nga pala ay requested to ni Alisa. Ayan Alisa, napansin na kita. Natutuwa ako sa comment mo kasi matagal ko nang gustong gawin tong ganitong video. Kasi nung nagsisimula pa lang ako sa printing, as in nung unang-una, akala ko bond paper lang ang pwedeng i-print or gamitin pagprintan dito sa mga printers natin. Kahit anong mga brand, ayun pala pwede kang gumamit ng mga photo paper, pwede kang gumamit ng sticker, pwede kang gumamit ng vinyl sticker printable. At nakikita nyo naman dito sa video na to, QAF double-sided A4 250 GSM. At sa tanong ni Alisa, no, bakit daw yung printer niya hindi kinakain yung mga ganitong klasing papel or yung mga media. Hindi ako masyado sure pero baka maaaring may problema sa rubber roller ng iyong printer kaya hindi napipid yung mga ganitong papel. So nakikita nyo naman dito, move forward na tayo using double-sided QAF A4. Medyo manipis to, 120 GSM. Perfect na perfect to para sa mga brochure. At lalong-lalo na sa mga promotion for leaflets, yung mga pinamimigay sa tabi-tabi kapag ka merong mga event or may mga promo. At ito yung kanyang grayscale printing or black and white. Makikita nyo naman talaga kapag black ay mabilis talagang i-print or mabilis mag-print. Hindi kagaya kapag ka colored, medyo may kabagalan. Syempre Epson 5290 lang yung ating printer, hanggang ganyan lang talaga yung speed niya. So kung nababagalan pa kayo dito, no, maaaring dagdagan nyo yung budget nyo at bumili kayo ng mga workforce printer na talaga namang mabilis talagang mag-print. At kung magtataka din kayo kung bakit matagal din mag-xerox or photocopy etong printer na to, kasi ganun lang talaga yung speed niya or yung capabilities niya or yung specs niya na makapag-photocopy. So ito actual talaga na time to, wala akong pino-forward dito na oras. Bino-voice over lang natin, no? And then eto na yung super premium Miyasen. 4-hour printing tayo dito, borderless. At inuulit ko, no, borderless ay iba yung kanyang speed or iba rin yung kanyang time kapag hindi borderless. Maaaring mas mabilis pa kapag borderless or maaaring mas mabagal. Pero nakita nyo, no, napakabilis i-print kapag etong colored pagdating sa 4-hour na borderless. Nagulat din ako ang bilis ng printing nung colored. At ito medyo natagalan sa grayscale. Pagkadating dito sa black and white printing ng 4R na borderless,
medyo natagalan. Hindi kagaya nung 4R na borderless ng colored, medyo mabilis. So kung tatanungin nyo ako, no, kung pwede ito sa photo booth, etong ganitong printer, siguro i-another topic na lang natin para mas maliwanagan kayo tungkol sa mga photo booth. Gusto ko ring talakayin yon, yung topic na yon tungkol sa kung anong printer talaga na maganda para sa photo booth. So medyo may previous na akong video doon, pero medyo hindi pa ako satisfied. So i-move forward na lang natin siguro yon, antayin na lang natin na makagawa ako at sipagin. At eto nga no, napansin ko talaga dito pagkadating dito sa grayscale printing or black and white printing ng borderless na 260 GSM nga pala yung gamit natin dito, no. Super premium Yasen. At sa mga nagtatanong, no, ito talaga ang ginagamit ko, pero soon kapag medyo hindi ako na-satisfied na dito sa super premium Yasen, minsan kasi nakikita ko parang medyo may aligasgas, baka bumalik ako sa paggamit ng Kuyi. Pero so far goods na goods pa rin. At eto na yung next natin, Kuaf Glossy Photo Sticker. Eto din yung kinoment niya, hindi daw pinipid or hindi kinakain yung ganitong papel or media sa kanya. At nakikita nyo naman, no, ipinakita ko sa inyo bago nung printing natin. Kuaf Glossy Photo Sticker 135 GSM. At eto, no, goods na goods niyang napiprint. At walang kahit anong marks, shark teeth, roller marks, walang indication na may mga marks dyan. Talagang ewan ko no, medyo swertihan lang din talaga pagdating sa mga equipment. Siguro medyo nataon na palyado yung printer mo or maaari medyo i-check mo kung medyo manipis na yung rubber roller niya kung bakit hindi pinipid yung mga ganitong nabanggit mo nga na photo sticker or kung sticker, photo paper. Ayan no, dahil sa video na to no, napipid naman niya. Talagang smooth na smooth. So hindi naman sayang yung mga papel na yan, yung mga pinang-demo ko, dahil magagamit ko pa yan, lalong-lalo na eto, nandito na tayo sa iTech Matte Vinyl A4. Estimated ko dito na GSM 230 GSM, grayscale printing. Ayan, makikita nyo no, napakabilis. Etong piniprint ko na nga ganito, no, etong thank you sticker, magagamit ko to sa mga nag-order sa akin ng mga sticker, ididikit ko to sa kanila. Para indication na rin na pasasalamat ko dahil umorder sila sa akin. Napakagandang paandar din na na-appreciate mo rin yung mga umu-order sa'yo. At ito yung kanyang colored printing. At etong ink na gamit natin, no, mga tropa, no, original ink, dye ink, Epson 003. Hindi to pigment ink mga tropa, no, dye ink yung aking Epson 5290 dahil etong printer ko na to for document printing ko lang talaga siya. Kasi yung pigment ink ko, nakalaan lang talaga siya sa mga sticker printing or sa mga gusto na magpagawa ng mga Sintra board, dun ko siya piniprint sa pigment. At eto na yung pinakahuli natin, yung unang-una kong nagamit na sticker na akala ko, eto lang yung sticker na nag-i-exist. Meron pa pala talagang mga vinyl sticker, pero eto yung unang-una kong nagamit, ordinary sticker. Napakamura nito, 30 or 20 or 15 nga lang to ata dati. Ordinary sticker lang siya, A4, estimated ko dito 160 GSM, mga something around that. Colored printing, okay naman, kaso ang hindi ko lang gusto dito sa sticker na to, no, para lang talaga siyang bond paper na may adhesive na hindi ganun kadikit. Pero pwede na kung ididikit mo lang sa mga notebook, pero kung ididikit mo sa mga pader or kung saan-saan, hindi siya advisable. Pang mga papel-papel lang talaga siya. Or sa mga JNT, Lazada, yung mga Shopee, ganon, pang waybill. Okay na okay din siya doon. Ayan. Diba? Nakita nyo naman. So, ayun yung video natin. Sana nagustuhan at mapanood mo to, Alisa. At inuulit ko sa mga gustong pasukin ang printing business. Research is the key. Huwag kayong magpapa-auto, huwag kayong magpapa-hype na hindi porkit sobrang daming subscribers or followers yung pinapanood nyo ay tunay na yung sinasabi niya. Isipin nyo ng maigi, businessman yan, uutuin at uutuin kayo nyan basta lang makabenta at hindi natin sila masisisi dahil ayan yung ipinapangkain nila sa kanilang mga pamilya. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida.
bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo.